Impeach Marcos Jr. on what grounds exactly? May ano pa, may example. Let's slow this down and separate law from noise. Anuhin po natin, no? I-diferensya po natin yung pagkakaiba ng batas sa ingay lang, no? The chismis. He signed the budget. Yan po. Unang rason na posibleng maging grounds sa impeachment daw, siya po yung pumirma ng budget eh. Okay. Sige. No. Siya po pumirma ng budget, edi siya po yung may kasalanan. Ayan. Yes, that's literally his constitutional duty. Signing the GAA is not proof of plunder, corruption, or bad faith. If that were the case, every president since 1987 would be impeachable every year. Totoo naman, di ba? Di ba? Kung ganun po pala, lahat ng problema ng bansa natin, pwede na natin isi sa presidente. Impeachable na lahat ng presidente ngayon. Kasi never pa po nagkaroon ng talagang perfect na government o administration, di ba? E di lahat na ng presidente pwede na natin file ng impeachment case. Isa lang sa mga kongresista ang magloko at mangurakot, di kasalanan na ng presidente. Diba? Kasalanan ba ni Juan ang kasalanan ni Pedro? Kasalanan ba ni President Bongbong Marcos ang kasalanan ni Zaldico? Diba? Hindi. Saka guys, alalahanin nyo yung time frame, di ba? Pag pinirmahan mo yung GAA, pirmahan ko ngayon, alam mo ba kung ano doon sa libu-libong projects na nakasulat doon? Ang magiging korupsyon. Di ba? Pag natapos na yung proyekto, malalaman mo ba kung alin doon yung binigyan si Joel Villanueva, binigyan si Chis Escudero? Alam mo ba? Kung alam mo, di sana pinalmulan mo na ng kaso agad, di ba? Diba? Hindi nga eh. Unprogrammed funds are unconstitutional. No, they are not. At least not until Supreme Court declares it to be. So kasi po itong unprogrammed funds, kasi kanwari may mga natipid po kayo na budget, hindi mo naman po pwedeng gastusin pa rin yun. Di ba? Ito, natipid natin dito. Gastusin natin dito. Hindi nga daw po pwede yun eh. So, kailangan po ng unprogrammed funds para sa mga unforeseen incidents. Like for example po, merong nasirang tulay. Saan ka kukuha ng budget, di ba? Kailangan ng mga ganyan, unprogrammed funds na tinatawag. Pero, ngayon nga po, na meron pong nakatingin na sa lahat ng proyekto ng bansa po natin at mga tao po ay talagang tumutulong na po ng sambayan ng Pilipino para masawata itong mga korupsyon, imposible pong pakapalan na lang talaga ng mukha kung gagawa ka ng korupsyon ngayon. Everyone is under microscope na nga daw po eh. Diba? So, kailangan po talaga titigan na yan, no? So, titigilan na rin po talaga. They cause delays in PhilHealth and foreign assistance projects. Project delays are usually caused by procurement rules, loan negotiations, safeguards in agencies' capacity, not by President personally. No? Administrative delays is not equal to plunder. So, yan po, no? Marami pong inisa-isa po dyan ni Antonio Contreras eh. Yung mga posibleng gawing grounds, pero malabo nga po eh. Malabo pong, di ba, kayo na tumingin. Di ba? Anong pinagkaiba ng mga alegasyon kay President Bongbong Marcos sa alegasyon kay Sara Duterte? Kay alegasyon kay Sara Duterte, diretso eh. Diretso sa kanya. Siya yung pinagtatanggol niya na binigay lahat ng pera kay La Chica. Di ba? Naka-duffel bag. Di ba?
na ano daw 'yun, na wala daw nilalabag na batas when in fact, sinabi sa ang kailangan lang makaalam kung sino saan nadadala yung pera ay yung mga disbursement officer, 'di ba? Napakalayo ng diperensiya, 'di ba? Itong kaso kay, impeachment case kay Sara Duterte ay ibang-iba sa impeachment case na isasampa laban kay, Pangulong Bongbong Marcos at ito pa ang pinakamalupit diyan. Alam niyo, binanggit na mismo ni Erice, 'di ba, na may lumapit po sa kanya para i-endorso daw 'tong mga impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang lumapit po sa kanya, alam niyo kung sino? Garapalan talaga 'no, garapalan. Ang lumapit po sa kanya ay ano 'no, kampo ng mga Duterte. So yun pa lang, dun pa lang makikita mo na kung ano ang, kung saan nagmumula itong, pagkilos na ito 'no. Which is, ano naman, napaka-obvious na, napaka-apparent na. Kasi last year pa 'no, ang dami ng ginawang pagkilos upang pababain si Pangulong Bongbong Marcos 'no. Nandiyan yung mga rally, 'di ba? May rally ng INC pero hindi naman pinapasok ang mga DDS, 'di ba? May mga gawa-gawang mga video. Yan, pulburon video. So lahat po yan, 'di ba may mga nagtatangkang magkudeta, 'di ba? Yung mga ganyan, mga panawagan. So lahat po yan ay puwedeng banggitin yan 'no, dito sa impeachment. Ayan po, sila-sila rin po yung nag-submit nag-file ng case na yan, Simu Simula't sa pool naman po walang basehan yung ano, yung mga rally-rally nila, ito paano magkakaroon 'to ng basehan? 'Di ba? So, yun po 'no, ang tingin ko po diyan, kung ang gusto lang po talaga nila na mangyari, pabagsakin ng, si BBM dahil, gusto nilang ipalit si Sara Duterte na meron ding impeachment case, malabo pong mangyari yan. Tsaka kung iisipin po natin ito, para po 'to sa mga kababayan natin, sa mga didilis, mga maliliit ang, utak, mga hindi po sanay mag-isip. Mga hindi pinag-aral ng magulang at hindi po sanay gumamit ng lohika, 'no? Hindi po kasi nakatungtong ng high school. Isipin niyo po, kapag nagtagumpay ano, hindi naman posible pero isipin niyo po, kung magiging, presidente po si Sara Duterte dahil po sa power grab, sa tingin niyo po ba hindi magra-rally ang taong bayan? Sa tingin niyo ba hindi magra-rally ang mga taong bayan, mga dilawan, kakamping, pati ang mga loyalista upang pababain din si Sara Duterte? Sa tingin niyo po ba hindi susuporta ang AFP sa taong bayan na pabagsakin ang isang may saltik na presidente na gaya ni Sara Duterte? Sa tingin niyo ba hindi kakampihan ng PNP, ng pulisya at ng, mga sundalo ang taong bayan kapag lumabas na 'to sa ano, para pabagsakin ang isang, administrasyon na pinamumunuan ng Sara Duterte may saltik? Yung pangarap po yung pangarap ng mga didilis na yan na maging presidente si Sara Duterte, ano po yan, suntok sa buwan. Hanggang pangarap na lang po yan. Ow! So yun guys 'no, wag na natin sila bigyan ng pag-asa 'no, sirain na natin ang kanilang, pinapangarap.